Ang ibig kong sabihin ay paano mo ko bibilhan ng mga designer na damit at sapatos kung hindi ka nagsusumikap at kumikita ng mas maraming pera? Nagpalit si Angelina ng kanyang tsinelas sa bahay. Lumapit kay Benjamin at dinagdag. First time kong magsuot ng mga mamahaling bagay. Kawawa ka naman, hirit ni Benjamin, saka pumasok sa elevator. Napatanga si Angelina habang pinagmamasdan ang pagsara ng pinto ng elevator. Pagpasok niya sa kwarto niya, ay hinubad niya ang gown niya at pumasok sa shower. Binalot ng maligamgam na tubig ang kanyang buong katawan na nagpapamanhid sa kanyang sentido. Unang dumating si Angelina sa Montegro Industries kinaumagahan. Alas 10 ng umaga, walang bakanting upuan sa meeting room. Magandang umaga sa lahat. Ako si Angelina Montegro. Ang dahilan kung bakit ako tumawag para sa pulong na to ay dahil dinukot ako kagabi, sabi ni Angelina, saka inilibot ang tingin sa mga mukha sa silid. Seryoso? Ayos ka lang ba, Angelina? Gulat na bulalas ng isang tao. Ayos lang ako. Ang mga bagay hindi maganda sa kumpanya ngayon. Ang mga investor hindi interesado sa atin. At kung meron man interesado lamang na kunin kami sa mababang presyo. Sa ating kasalukuyang utang, ang kanilang inaalok ay halos hindi mabayaran ng utang natin. Maaari naming ilabas ang aming programang Super Brain kapag nagayos kami ng press conference at ipakilala ito sa publiko. Ang mga tao ay pipila para mag-invest. Hindi pumayag ang aking ama na ibenta ang kumpanya. Ito ay isang bagay na sigurado akong alam ninyong lahat. Isa pa, hindi pa handa ang bagong system. Anong dapat nating gawin kung gayon? Hahayaan na lang ba natin na masira ang kumpanya? Kung patuloy kaming walang matatag na pondo, natatakot ako na yun mismong mangyayari. Sagot ni Angelina. Hinampas ni Sean ang palad niya sa mesa at umungol. Gusto mo lang itago ang super brain. Hindi lang ang tatay mong gumawa nito. Malamig na tiningnan ni Angelina si Sean at sinabing, Mr. Sean, dahil sinasabi mo ng programa hindi lamang gawain ng aking ama. Kung gayon, dapat ay maaari kang bumuo ng isang bagong kupunan upang makagawa ng isang bagong super brain. Kapag ginawa mo ito, hindi ako tututol sa pagbenta mo nito upang muling itayo ang kumpanya. Namula ang mukha ni Sean sa galit sa sinabi ni Angelina. Ang ama ni Angelina, si Roberto, ang pangunahing inhinyero sa proyekto. Kung wala siya, walang paraan para muling likhain nila ang program. Sinabi mo na ginawa mong lahat ng ito para sa iyong ama, ngunit lihim mong ibinigay ang kanyang buhay sa isang tagalabas. Kung gayon, ikaw ang dumukot sa akin kagabi, Mr. Sean? Tanong ni Angelina. Nalaki ang mga mata ni Sean sa takot. Kung mananatili ka sa kumpanya sa pag-asang makakuha ng malaking profit, minumungkahi kung sumuko ka. Paano ka makakakuha ng anumang uri ng profit sa lahat ng utang na nabaon pa rin sa atin? Sabi ni Angelina. Pagkatapos ay nilipat ang kanyang tingin sa buong silid at dinagdag. Ang sinumang nasa parehong pag-iisip kagaya ni Mr. Taylor ay malugod na tinatanggap ang iyong huling sahod ngayon. Si Sean at ang dalawang pangunahing miyembro ng Research and Development Team ay lumabas ng meeting room. Mukhang maamo at tahimik si Angelina Montegro, pero naging brutal siya. Sabi niya binigay niya ang gamit kay Clarence Ilagan, pero wala akong tiwala sa kanya. Baka nasa kanya pa. Tingnan muna natin si Clarence Ilagan. Umalis si Angelina sa Montegro Industries ng tanghali para makipagkita kay Teresa sa isang restaurant para sa tanghalian. Napakahirap na makita ka ngayon, Angelina. Halos hindi na tayo nagkikita. Angal ni Teresa. Nahihirapan ka pa bang maghanap ng investors para sa kumpanya ng dad mo? Oo, naging mahirap, sagot ni Angelina. Sa palagay ko, hindi ka panipaniwalang magpakilala ng isang self-driving program sa merkado ngayon. Kahit ng pinaka-advanced na program ay hindi magagawang talunin ang isip ng tao. Maraming taong nag-i-invest sa mga bagay na sa tingin nila ay malikhain, hindi lamang dahil sa pagiging praktikal. May party ngayong gabi, lahat ng naroon ay tagapagmana ng isang mayamang pamilya. Gusto mo bang sumama sa akin? Ikaw, hindi mo alam, baka may makabangga ka lang na interesadong mag-invest. Sige, sabi ni Angelina. Okay, 7 p.m. Nang gabi ngayon, hinatid ni Teresa si Angelina sa isang 5-star hotel sa lungsod.
Pag nakapasok na tayo, maghiwalay na tayo. Pagkakataon mong maghanap ng investor. Ani Teresa. Tumango si Angelina at sinabing, hindi ko nakalimutan na nandito ka para sa isang blind date. Hindi ako magiging third wheel. Tumawa si Teresa saka sinabing, tumingin ka sa phone mo. Ite-text kita kapag kailangan ko ng tulong mo, okay? Sagot ni Angelina. Pumasok ang dalawang babae sa hotel at pumasok sa ballroom mula sa magkahiwalay na pintuan. Dumampot si Angelina ng isang baso ng juice, saka umupo sa isang sulok ng kwarto. Gusto niyang silipin ang blind date ni Teresa. Ang pamilya Lewitt ay nasa negosyo ng department store. Hindi sila nakalistang kumpanya, ngunit sila ay sikat at kilala sa bansa. Sigurado si Angelina na ang taong itinayo sa kanya ng pamilya ni Teresa ay mula sa isang katulad na background. Ngunit siya interesado sa kanyang itsura, edad at personalidad. Maya-maya pa, isang pamilyar at gwapong mukha ang nahagip ng mata ni Angelina. Bakit parang pamilyar ang date ni Teresa? Ang lalaking yun, si Howard Cliff ba yun? Nakipag-meeting siya noon sa Montegro Industries. Ibinaba ni Angelina ang kanyang baso at nagpadala ng text kay Teresa. Angelina, anong pangalan ng date mo? Parang pamilyar siya. Nasa kalagitnaan ng pakikipag-usap si Teresa kay Howard nang umilaw ang screen ng kanyang telepono. Nakita niya ang text ni Angelina, saka nag-send ng reply. Howard Cliff, kilala mo ba siya? What? Anong reaction yan? May nangyari ba sa inyo? Pwede na akong matras. Hindi ko siya gaanong kakilala pero alam kong meron siyang halos 200 milyong dolyar sa kanyang account. Ganun ba siya kayaman? Hindi pwede. Kakagraduate niya lang ng college. Paano siya magkakaroon ng ganong kalaking pera? Balak niyang bilhin ng kumpanya ng dad ko. Ano? Kakailanganin ko na 1 segundo para iproseso to. Huwag mo sabihing magkakilala tayo. May kakaiba sa lalaking yan. Ngunit hindi ko pa masyadong nalaman ng tungkol sa kanya. Hayaan mo na ako. Aalamin ko kung ano nangyayari. Dahil nakatutok si Teresa sa kanyang telepono, nilipat ni Howard ang kanyang tingin at tumingin sa paligid ng banquet hall. Noon niya napansin si Angelina na nakaupo sa isang sulok ng kwarto. Anong ginagawa niya doon? Ang party na yun isang singles event, ngunit may asawa na si Angelina. Ngumisi si Howard, saka inilabas ang phone niya at nag-text kay Benjamin. Howard, Hoy Benjamin, ang iyong asawa ay nasa isang singles party sa Celestial Hall sa Regency Hotel. May ilang lalaki na nakatingin sa kanya. Piniyagan mo ba siyang makipaglaro? Pagkaraan ng 10 minuto ay tumunog ang telepono ni Angelina. Sinagot niya ito, binaba ang tawag, nagpadala ng text kay Teresa. Pagkatapos ay nagmamadaling tinungo ang exit ng hotel. Pinagmamasdan ni Howard ang likod ni Angelina habang mabilis itong lumabas. Ngumiti siya. Saan siya makakahanap ng lalaki mas magaling kay Benjamin Ilagan? Kumunot ang noo ni Teresa habang sumagot. Anong kinamamadali mo? Ganun na ba ka-urgent yan? Angelina. Napaka-urgent. Ang tumawag kay Angelina ang bodyguard ni Benjamin. Inutusan niya itong hintayin siya sa entrance ng hotel. Isang itim na kotse ang huminto sa kalye sa harap niya, mga 15 minuto ang lumipas. Bumaba ang bintana ng kotse. Bumungad sa akin nagbabantang mukha ng bodyguard. Pumasok si Angelina sa backseat, isinara ang pinto at pinaharurot ang sasakyan. Alam mo, Miss Montegro, sabi ng bodyguard, kung may alagang aso si Mr. Ilagan sa loob ng ilang buwan, malalaman nito kung sino may-ari at pamilya nito. Bakit mo kinakagat ang kamay na nagpapakain sa'yo? Sinasabi mo bang mas mababa ako sa aso? Sabi ni Angelina na nakakunot ang noo. Yun ang sinasabi ko. Sabi ng bodyguard sa tonong puno ng pagkamuhi. Matapos gugulin ang lahat ng oras na ito sa pag-freeload kay Mr. Ilagan, ano pang ginawa mo maliban sa pag-alis sa kanyang araw-araw? Sa tingin mo, gusto ko maging freeloader? Kung hindi mo ako gusto, bakit hindi mo siya kumbinsihin na hiwalayan ako? Mungkahi ni Angelina. Isa kang tanga, sigaw ng bodyguard. Hindi ko alam kung anong pumasok kay Mr. Ilagan. Paano siya ma-in-love sa isang babaeng tangang katulad mo? Ikaw ang tanga dito, sabi ni Angelina. Paano mo naman naisip na mahal niya ako? Seryoso? Kung hindi ka niya mahal, matagal ka nang wala. May puso ka, di ba? Sabi ng bodyguard habang galit na inihampas ang kamao sa manibela.
Nanigas si Angelina sa backseat. Gusto niya magpigil, ngunit hindi niya maiwasang gumanti. Pipilitin ba niya ako magpalaglag kung mahal niya ako? Inaasahan mo ba talaga na hayaan kanyang manganak ng anak ng ibang lalaki? Paano kung hindi ito anak ng iba? Tanong ni Angelina. Kung kasing bait mo si Miss Chieves, hindi kayo mag-aaway araw-araw. Sumilip si Angelina sa bintana at sinabing, opinion mo yan. Gusto ko mga bata at gusto ko magkaroon ng sarili. Anong karapatan niya sabihing mahal niya ako kung hindi niya yun papayagan? Hindi masabi ang pagkadismaya ng bodyguard. Matapos ang ilang sandaling katahimikan, biglang tanong ni Angelina, bakit sa tingin mo, mahal niya ako? Pinacheck niya ako kung anong nangyari sa'yo sa labas kagabi. Hindi ba'y nagpapatunay na nagmamalasakit siya sa'yo? Pero paano mo siya masusuklian? Natigilan si Angelina. Hindi niya inaasahan na may ipapadala sa Benjamin na mag-iimbestiga. Sinabi mo sa kanila na pumunta ka sa Florence Villa kagabi kasama si Mr. Clarence. Sinabi mo na meron ka magandang relasyon sa kanya at pinasa mo ang isang bagay na mahalaga sa kanya. Isa kang sinungaling, mapanlinlang na manluloko. Tumawa si Angelina at sinabing, galit na naman siya? Paano ka matatawa sa oras na ganito? Hahampasin ka niya ng sinturon kapag hindi ka nag-iingat. Babala ng bodyguard. Gusto ko na subukan ng lie detector kung ito'y naging isang kompletong pag-aaksaya ng pera, sabi ni Angelina sa kahininaan ng boses at dinagdag. Hindi ko sinabing mga bagay na yun para magalit siya. Hindi ko alam na mag-iimbestiga pa siya. Sabi ko na sa'yo mahal ka niya. Bakit ayaw mo maniwala? Sigaw ng bodyguard. Pagdating ng sasakyan sa Ilagan Mansion, bumaba ang bodyguard at dire-diretsong naglakad papunta kay Benjamin. Sinabi sa akin ni Miss Montegro sa kotse na ang mga bagay na sinabi niya kagabi ay para lang subukan ng lie detector. Paliwanag ng bodyguard. Marahil sa takot na si Benjamin ay mawala ang kanyang galit. Nagpalipas ng oras si Angelina na magpalit ng tsinelas sa bahay sa pintuan. Siya ay alerto, nakikinig sa usapan. Sinabi pa niya na hindi niya sinasadyang galitin ka. Dagdag ng bodyguard. Wala ba siyang bibig? Bakit mo yung sinasabi? Bulalas ni Benjamin. Agad na umalis ang bodyguard at binato ng tingin sa Angelina na para bang binabalaan siya ng kanyang mga araw ay bilang na kung hindi niya gagawin ng mga bagay na maganda sa kanyang amo. Dahan-dahang lumapit si Angelina kay Benjamin. Umupo siya sa sofa sa tapat niya. Pagkatapos ay nag-ipon ng lakas ng loob at naghanda na magsalita. Pumunta ka ba sa isang single party? Naunang isang hakbang si Benjamin sa kanya. Tinanong niya ito bago ito makapagsalita. Single party ba yun? Sagot ni Angelina. Wala akong idea. Ang alam ko lang ay mayaman ng mga bisita. Kaya naghanap ako ng mga investor. Mahigpit na nagsalubong ang mga kilay ni Benjamin habang nagtatanong. At may nahanap ka ba? Wala, sagot ni Angelina. Mga 10 minuto lang ako doon bago ako tinawag ng bodyguard mo. Ako ba ang sinisisi mo? Tanong ni Benjamin. Medyo nagutom si Angelina kaya pumita siya ng masana sa mangkok ng pruta sa isang mesa at kumagat. Kung sisisihin kita, bibigyan mo ba ako ng pera? Tanong niya. In your dreams. Sagot ni Benjamin. Tumawa si Angelina saka sinabing, kaya ang hindi kita hayaang sirain ang good mood ko. Mabuti ka ba dahil tinanggal mong yung vice president, presidente at 2 pangunahing tauhan mula sa pangkat ng researcher? Natigilan si Angelina sa kalagitnaan ng kagat. Dumapo sa kanya ang hugis almond nitong mga mata habang nagtatanong. In love ka ba sa akin, Benjamin? Kung hindi siya in love sa kanya, bakit tila interesado ito sa bawat detalye tungkol sa kanyang mga ginagawa? Tila tumigil ang oras sa silid, ang awkward ng atmosphere sa pagitan nila. Ibinalik ni Angelina ang masana sa kanyang bibig. Nakatuon na mga mata ni Benjamin sa kanya. Napakalalim ng titig nito. Napakaramdam niya'y baka lalamunin lang siya ng buo. Ilang sandali pa'y nagsalita na siya. At ikaw, tinatanong ba niya kung mahal niya ito? Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Angelina habang namumula ang mga pisngi. Hindi ko sasabihing mahal kita, pero hindi ko rin sasabihing hindi rin. Wala akong lakas na loob na mahalin ka. Ang kanyang pag-iisip ay umiikot at umikot. Naguluhan siya sa dulo nito, ngunit umaasa siyang naintindihan ni Benjamin ang ibig niyang sabihin.
Nakikita niyang mga mata nito na kumikinang sa apoy. Hindi ako kasing sama ng iniisip mo, Angelina. Hindi mo ako kailangang kalabanin. Hindi ako lalaban sa'yo, sabi ni Angelina. Saka tumahimik at tinagdag. Gusto ko lang mamuhay sa sarili kong paraan. Kinuha ni Benjamin ang kanyang tasa ng kape at humigop. Ang inaalok ni Cliff ay hindi isang maliit na halaga. Kung nagbebenta ka sa ganoong presyo, magkakaroon ka pa rin ng ilang mga pondo na natitira pagkatapos mabayaran ng utang. Sabi ni Benjamin na iniiba ang paksa. Natigilan si Angelina ng ilang segundo bago napagtanto na Montegro Industries pala ang tinutukoy niya. Ang aking amay hindi nais na ibenta ang kumpanya. Ang pagkabangkurate hindi gaano naiiba sa pagbebenta nito. Ang unay mangangahulugan ng pagkawala ng kumpanya sa mas malaking pagkalugi. Nag-isip si Angelina saglit pagkatapos ay sinabing, "Salamat sa iyong input, ngunit meron ako sariling mga iniisip tungkol dito." Bahagyang tumawa si Benjamin. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya itong tumawa. Nakakabighani siya kapag tumatawa. Ang huling beses na nakita ni Angelina ang kanyang mukha ng ganoon ay sa kanyang computer. Malambing at mainit ang kanyang ngiti habang nakayakap ang kanyang mga braso sa babaeng yon. Inisip ni Angelina kung siya ba ang magiging girlfriend niya kung nabubuhay pa ang babaeng yon. Kung patay na siya ba ang kapalit niya? Alinmang paraan. Napakasakit nito sa kanyang puso't nag-iwan ng masamang lasa sa kanyang bibig. Habang nawawala sa pag-iisip si Angelina, lumilipad din ang iniisip ni Benjamin. "Tell me, ano ba talagang nagustuhan mo kay Clarence?" Tanong niya habang nilalabas ang box ng sigarilyo niya. "Hindi ko na siya gusto," malamig na sabi ni Angelina. "Dahil ba natanto mo na siya'y walang iba, kung hindi isang walang perang talunan?" Tanong ni Benjamin habang hawak ang hindi nasisindihang sigarilyo sa pagitan ng kanyang mga daliri. "Pera lang bang iniisip mo?" Ganti ni Angelina. "Noong hinahabol ako ni Clarence, araw-araw niya akong sinusulatan ng mga love letter. Sa katapusan ng linggo, dinadala niya ako sa mga art gallery at music recital. Nagkakaroon kami ng magagandang pag-uusap. Ang tinuturing mong kahanga-hangay walang iba kundi isang bobo." Galit na sambit ni Benjamin. "Minahal ko si Clarence. Galit ako sa kanya ngayon. Pero hindi ko kayang magpanggap na walang kabuluhan ang lahat ng iyon." "Tumahimik ka!" Umungol si Benjamin habang pinuputol ang kanyang sigarilyo sa kalahati. Malamig ang mga mata niya. "Bumalik ka na sa kwarto mo." Napaawang ang labi ni Angelina at tumayo. Hindi na siya bumalik sa kanyang kwarto, bagkus ay naglakad na siya papuntang dining room dahil nagugutom pa siya. "May makakain ba, Mrs. Bustamante?" Tanong niya. Mukha siyang kalmado at walang pakialam na para bang ibang tao at hindi siya ang nakipag-away kay Benjamin. Naghanda agad si Mrs. Bustamante ng hapunan para sa kanya. Umupo si Angelina sa hapagkainan. Inilabas ang kanyang telepono at nakitang sunod-sunod na text message mula kay Teresa. "Teresa, tapos ng party, hindi ko siya ganun kagusto. Mukhang ganun din siya sa akin pero sa susunod na lang daw kami maghapunan dahil sa pressure sa pamilya niya. Hindi daw siya binigyan ng maraming panggastos ng parents niya. Paano kaya siya magkakaroon ng 200 milyon? Sumagot si Angelina. "Long story, sasabihin ko sa iyo kapag nahanap ko ng mga sagot." Tinawagan agad ni Teresa si Angelina pagkatanggap ng text niya. Nakakuyom ang kamay ni Angelina sa kanyang telepono. Napatingin siya sa sala at napansing nandoon pa rin si Benjamin. Maririnig niya ang lahat kung may kausap siya ngayon sa telepono. Tinanggihan niyang tawag at nagpadala ng text kay Teresa. "Hindi kita makakausap ngayon. Mag-usap tayo bukas sa campus." Pagkatapos ng kanyang shower noong gabing iyon, nagpabalik-balik si Benjamin sa kanyang silid na nakasuot ng kulay abong damit na seda. Napuno na ngayon ng enerhiya ang mahina niyang mga paa. Isang tanong ang lumulutang sa kanyang ulo. Nagdulot ito ng malalim na pagkunot sa kanyang noo at pinasikip ang kanyang puso. Ilang sandali pa, nilabas niya ang phone niya at tinawagan si Charles. "Charles, tingnan mo kung may art exhibition o recital bukas. Humanap ka sa hapon o gabi." "Oo sir," sagot ni Charles. "Meron bang partikular na uri ng exhibition o recital na interesado ka?" Ang tanong ni Charles ay nakapagpatahimik kay Benjamin. Hindi pa siya nakapunta sa mga art gallery o concert hall.
Kahit sa sandaling iyon, wala siyang interes sa kanila. Maghanap ka ng isang bagay na gusto ng mga babae, sabi ni Benjamin. Okay. Gayon pa man ang mga kababaihan na may iba't ibang edad ay may iba't bang kagustuhan, sabi ni Charles habang patuloy ang kanyang linya ng pagtatanong. Ito ang unang pagkakataon na nakatanggap siya ng ganong kakaibang kahihilingan mula kay Benjamin. Bakit nagtatanong si Benjamin tungkol sa mga art gallery at recital? Pumili ka ng isang bagay na gusto ng isang babae. Siguro mga nasa edad 20 anyos, sabi ni Benjamin. Sa wakas ay naunawaan na ni Charles kung saan patungo ang lahat ng ito. Oo naman sir, ipapadala ko sa iyong mga tiket kapag nabook na sila. Si Benjamin ay wala sa kanyang opisina sa Sterling Group, kinaumagahan. Sinamantala ni Glenn at Charles ang pagkakataong magtsismisan tungkol sa kanilang amo. Maaaring sabihin din ni Mr. Ilagan sa akin ng diretsyo na gusto niyang ilabas si Angelina. Natatawang sabi ni Charles. I wonder kung anong nangyari sa pagitan nila. Akala ko maghihiwalay na sila. Pinag-aralan ni Glenn ang sitwasyon pagkatapos ay sinabing, hula ko magkasama silang natulog kagabi. Napakatigas pa naman ang gagong Benjamin na yun. Ngunit pagkatapos matulog kasama si Angelina, magwawala si China kapag nalaman niya to, sabi ni Charles. Huwag mong sabihin sa kanya. Naglalasing siya nitong mga nakaraang gabi. Umaasa na masama ang loob ni Benjamin para sa kanya. Napabuntong hininga si Glenn. Sino bang mag-aakala na matatalo siya kay Angelina Montenegro? Ang kapalaran ay isang misteryo sa ating lahat. Nagtataka ako kung bakit pinagpaliban ni Mr. Ilaga ng kanyang buong schedule ngayon. Isip ni Charles. Huwag kang magtanong sa kanya ng mga personal na bagay. Payo ni Glenn. Umiling si Charles sa sinabi. Ako, mangangahas? Hindi nagkaroon ng lectures ng kilalang eksperta sa neurology sa buong mundo. Si Jake Doe sa Avansville University ng araw na yon. Dumating si Angelina sa auditorium ng umagang yun para makakuha ng pwesto. Hindi niya nakuha ang front row seat kahit maaga pa siya. Kaya siya'y napunta sa isang lugar na ilang hilera sa likod. Ang usapan ay nagpatuloy mula alas 10 ng umaga hanggang alas 11:30 ng umaga. Nang matapos ang lecture, nagmamadaling tinungo ni Angelina ang exit. Lubos niyang hinangaan si Professor Doe at nais niyang kunin ang pambihirang pagkakataong ito upang makilala siya at magtanong sa kanya. Sinundan niya ang entourage ng professor hanggang sa administrative building kung saan napansin niya ang isang itim na napakagarang sasakyan na nakaparada sa entrance. Ito ay ang eksaktong kaparehong modelo tulad ng pag-aari ni Benjamin. Nakakalungkot na hindi niya naalala ang plate number nito, kaya walang paraan para makumpirma kung kanya ang sasakyan o hindi. Bakit naman siya pupunta dito? Bulong ni Angelina sa sarili, saka naglakad papasok sa administrative building. Papalapit na si Angelina. Sa dean's office nang mapansin niya ang lalaking nakatayo sa harap ng pangunahing pasukan at nakumpirma niyang bodyguard ni Benjamin. Kalokohan! Ibig bang sabihin nito'y kay Benjamin talaga ang kotseng nakita niya? Anong ginagawa niya dito? Bakit siya papasok sa medical college? Na-curious si Angelina at dire-diretsong naglakad patungo sa pasukan ng opisina. Miss Montenegro? Nakilala siya ng bodyguard at inabot siya para sunggaban siya. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya. Ako ang dapat magtanong niyan sa'yo. Dito ako nagkokolehiyo. Nandito ba si Benjamin? Tinanggal niya ang pagkakahawak ng bodyguard at tumingin sa kwarto. May 3 tao doon. Si Professor Doe, ang kanyang assistant at si Benjamin. Nandito ba si Benjamin para makita ang professor? Para saan? May sakit ba siya? Ang maliit na kaguluhan sa pagitan ni Angelina at ng gwardya ay nakakuha ng atensyon ng lahat upang tumingin sa pintuan. Nang makilala ni Benjamin ang slender figure ni Angelina, tumayo siya sa kanyang upuan at sinabing, anong ginagawa mo dito? Muling kumala si Angelina sa pagkakahawak ng bodyguard. Hinihimas ang kanyang damit at pumasok sa opisina. Narito ako para makita si Professor Doe, sabi niya, pagkatapos ay tumingin ng may pagtataka kay Benjamin at nagtanong, nandito ka rin ba para makita siya? Sinuri ni Professor Doe ang dalawa, pagkatapos ay inayos ang kanyang salamin at nagtanong, magkakilala ba kayong dalawa? Sasabihin na sana ni Angelina sa professor na magkakilala sila. Ngunit, naunahan siya ng isang hakbang ni Benjamin. Professor,
Mangyaring panatilihing pribadong bagay na pinag-uusapan natin. Oo naman, sagot ng professor. Ito ay ang pagiging kumpidensyal sa pagitan ng doktor at pasyente. Aalis na ako, sabi ni Benjamin. Tumango ang professor bilang tugon. Lumingon si Benjamin sa labasan. Nang madaanan niya si Angelina, sinulyapan niya ito ngunit walang sinabi at lumabas. Medyo natigilan si Angelina. Bakit hindi niya sinagot ang tanong niya? Anong napaka-importante naman ang pakikipag-usap niya sa professor? Anong sikretong sinusubukan niyang itago? Nandito ka ba para makita ako, miss? Tanong ng professor. Muling tinuon ang atensyon ni Angelina sa kanya. Kailangan ko nang umalis sa loob ng mga 10 minuto. May tatanong ka ba? Agad na inilabas ni Angelina ang mga dokumentong inihanda at sinabing, Pasensya na kung naabala kita, professor. Ang pangalan ko po'y Angelina Montegro. At senior, ako sa medical college dito sa Avonsville. Ito pong papel ng aking sinulat, ilan sa iyong mga nakaraang klinikal na kaso. Nakuha kong lahat ng impormasyon online at dahil walang maraming detalye sa internet, kailangan kong gumawa ng sarili kong konklusyon para sa maraming kaso. Umaasa ako na maaari kang kumuha, tingnan ito at ipaalam sa akin kung merong anumang mga pagkakamali. Kinuha ni Professor Do ang mga dokumento mula sa mga kamay ni Angelina at sinimulang suriin ito. Nang nasa sasakyan na si Benjamin, napatingin siya sa administrative building. Medical student ba si Angelina? Sa pagkakaalam niya, isa itong art student. Malibang report na natanggap niya. Nilabas niya ang phone niya, tinawagan si Charles. Charles, ang background check na ginawa mo kay Angelina noon ay nakasaad na isa siyang art student. Pero anong ginagawa niya sa medical school? She is in fact art student. Ako mismo nagkumpirma nito sa universidad. Nakabangga ko siya sa medical department. Ang ibig mo bang sabihin ay ang departamentong medikal sa Avonsville University? Oo, titinan ko to kagad, sabi ni Charles. Ipinadala ko na sa iyo mga reservasyon para sa recital. 4 p.m. Ilang sandali pa, tinawagan ni Charles si Benjamin. Mr. Ilagan, si Miss Montenegro ay majoring sa arts at minoring sa medisina. I see. Hindi ko inaasahan na ganun siya kagaling. Ibinaba ni Benjamin ang tawag. Nang tanghaling iyon, nakita ni Angelina si Teresa sa isang restaurant malapit sa campus para sa tanghalian. Nang makaupo na sila, pinasa ni Teresa ang menu kay Angelina at sinabing, Nagbago ka na talaga, Angelina. Lumalabas ka dati tuwing inaanyayahan kita. Pero kagabi ang unang pagkakataon na lumalabas tayo na magkasama, ngunit mas mabilis pa sa liwanag nang umalis ka. Anong nangyayari? Teresa, para sa single ba ang party kagabi? Tanong ni Angelina. It was. Anong meron? Huwag mo na akong imbitahin sa mga ganong party ulit sa susunod. Hindi ako single sa ngayon. Ano? Bulalas ni Teresa. Hindi ba kakabreak mo lang kanina? Paano ka naka-move on ng ganon kabilis? Hindi alam ni Angelina kung matatawa o maiiyak siya. Relax, pinilit lamang ako doon. Noong nahihirapan ang pamilya namin sa pera, ipinakasal ako ng stepmother ko para sa mga regalo sa engagement at cash. Naghihintay pa rin ako makipag-divorce. Ano ba kasing iniisip niya? Bulalas ni Teresa. Bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga? Dapat tayong pumunta sa pulis. Lumapit si Angelina para pakalmahin siya pagkatapos ay sinabing, Hindi naman kasing sama ng iniisip mo. We're from two completely different worlds, so we should get divorced anytime now. Hindi pa rin kumbinsido si Teresa. Sino siya? Sabihin mo sa akin. Sasabihin ko kung sino siya pagkatapos ng diborsyo namin. Kailangan mo sabihin sa akin ngayon din. Alam na alam ni Angelina ang masamang ugali ni Teresa. Kapag nalaman niya ang tungkol kay Benjamin, siguradong hahabulin niya to. Ang kanyang relasyon kay Benjamin ay magulo pa at ang pagsaksi ni Teresa ay madaragdag lamang ng gasolina sa apoy. Mag-focus muna tayo kay Howard. Sasabihin ko talaga kung sinong asawa ko pagkatapos nito. Ani Angelina. Sinusubukang makipag-ayos sa kanyang matalik na kaibigan. Ha? Tingnan mong dali mong tawaging asawa mo. Siguro tinatawag mo siyang honey. Palagi. Pang-asar ni Teresa. Namula ang pisngin ni Angelina. Siya'y bumuntong hiningat pagkatapos ay sinabi, Asa naman nasasagot siya tungkol doon?
Pinilit lang naman siya dito. Talaga? Mukhang nawala ng pagkakataon ng senior sa iyong departamento. Alam mo namang gusto ka niya, di ba? Natigilan ang ekspresyon ng mukha ni Angelina. Huwag mo kong tignan ng ganyan. Alam kong hindi mo siya gusto. Kakausapin ko siya, sabi ni Teresa. Saka iniba ang usapan at dinagdag. Tara't pumunta sa recital pagkatapos nito. May isa sa Philharmonic Hall ngayon. Biglang nakatanggap ng text message si Angelina mula sa hindi kilalang numero. Ngunit parang pamilyar ang nilalaman nito. Susunduin ka ng bodyguard ng alas 4 ng hapon. Ang teksto ay nilagdaan ng Benjamin Ilagan. Pag-aari ba ni Benjamin ang hindi pamilyar na numero ng teleponong ito? Narinig mo bang sinabi ko, Angelina? May recital mamayang hapon, sabi ni Teresa habang inabot ang kamay para kurutin ang pisngi ni Angelina. Anong oras ang recital? Tanong ni Angelina habang inilalay yung phone niya. Bigla siyang nakaramdam ng init at uminom ng malaking tubig. Alas 4:30, sagot ni Teresa. Ito ang paborito mong piano virtuoso. Ricardo, tinaas ni Angelina ang kanyang kamay at minisayang kanyang masakit na mga templo. Pagkatapos ay sinabing, gusto ko talagang pumunta. Talaga, pero may gagawin ako. Ano ba? Hindi ba pwedeng i-cancel mo na lang o kung ano man pwede pang gawin? Hindi ko kaya. Umiikot ang mga mata ni Teresa saka sinabing, kuha ko na. Asawa mo to, di ba? Tinakpan ni Angelina ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga kamay. Ang kanyang katahimikan ay isang kumpirmasyon. Bakit masyado ka nagmamalasakit sa kanya? Sino siya? Mas mahalaga ba siya sa akin? Hindi mo ba siya pwedeng i-ditch at sumama sa recital? Tumango si Teresa. Siyempre, mas mahalaga ka, pero medyo natatakot ako sa kanya. Ano bang dapat ikatakot? Bubugbugin ka ba niya kung hindi mo sinunod ang bawat kapritsyo niya? Uminom ulit ng tubig si Angelina. Napaka-OA mo, hindi mo malang sasabihin sa akin kung sino siya. Dapat lang yan sa'yo, pambubulin niya. Masama ang loob ni Teresa sa sitwasyon ni Angelina, ngunit hindi niya maiwasang magalit sa kanyang kaduwagan. Sinundo ng bodyguard si Angelina mula sa campus alas 4 ng hapon. Huminto ang sasakyan sa car park ng Philharmonic Hall makalipas ang 20 minuto. Naalimpungatan si Angelina nang ihatid siya ng bodyguard sa concert hall. Gusto akong isama ni Benjamin sa isang recital?